Ito pa, pakinggan pa natin yung iba pang mga speech ni Pangulong Duterte. Ipinagtataka ni dating Pangulong Linda, Duterte salamat po. ang tila pagiging tahimik kayo ng mga makakaliwang grupo, maging ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Mr. administrasyon. President, di naman po tahimik yun, yung Makabayang Black. Sumasayo pa nga sa TikTok yun eh. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Punto ng dating Pangulo na sa ilalim ng demokrasyang bansa ay karaniwang nag-iingay pareho ang administrasyon at oposisyon. Ito ay upang mayroong check and balance sa pamahalaan. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media. Ano daw? Pati media nabili. Media, hello! Hindi, isipin mo, pati media nabili. Paano napatunayan? Yung heavy luggage. Ni isang media walang nagbalita. Saka makakakita. Hindi, isipin nyo ito na mabuti ah. This is a proof na talagang nabibili ang media. Bakit to? Diba Reuters, Bloomberg, lahat yan, binalita yung heavy luggage, yung Okada issue. Ni isang local media, wala. Except Remate, syempre. Except Saksing. Yan lang ang mga matitikas na media ngayon eh, Remate tsaka Saksi. Syempre, nandun ang Banateros Brothers eh. Kamusta na mga bayarang media? Magkano bigay sa iyo? Magkano bigay sa inyo ni speaker? Nagtatanong lang ako ha. Media, magkano ho ba ang bigayan sa inyo ng mga PR ni Romualdez? Tayo pagbubula-bula. Alam ko yan, Brad. Alam ko yan. Para patayin ang issue, ang mahal niyan. Alam, eto, makinig kayo ha. Mababa ang 150 to 300,000 dyan. Maniwala kayo, per reporter nila, yung mga maiingay sa Twitter. Mababa ang 500,000 dyan, retainers kada buwan. Para lang hindi pumutak. Maniwala kayo sa akin. Oh, maniwala kayo sa akin para patayin ng issue. Ngayon, ang tanong, sino kayang PR ang nagbibigay sa kanila? Kanino galing? Oh, di ba? Hindi ako nagtatanong lang ha. Oh, di ba? Sabi nga ni Mia, balitang-balita dito sa Japan. Oh, it's everywhere in the news of Japan. About the Okada issue and nothing. You will not hear anything. You only hear silence in the house in the Philippines. How come? Wala. Tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Walang nagkikriticize kay kimali man o hindi. Nobody's pointing at somebody or something which is not right or not good for the Filipinos. Not necessarily the president. Kaawa naman si Marcos. Yung mga tao sa baba. Their actuations. The way... Alam mo, in fairness kay Mr. President, si Pangulong Duterte, in fairness sa kanya kita mo, di ba sinabi naman niya, hindi naman sa kay Marcos Actually, yung kasi ang presidente, hindi na kailangan yan. Yung presidente, sabi ko nga sa inyo, ang galawan lang yan is manatili lang sa pagiging presidente. At saka hindi lang masira yung pangalan yan. Pero yung talagang gumagawa ng katarantaduhan, nasa babayan.
usually nandyan sa baba. Bakit? Sila ho kasi yung may pangarap umangat. Yung mga meron pang karir na lalo na yung mga politiko, mga congressman, mga senators, sila ho talaga ang mahilig talagang, alam mo yun, magpabango sa media. Kasi sila yung meron pang next step, ika nga. Meron pa silang iaangat. Ang presidente, ang gusto lang niyan, to make sure na hindi siya masira hanggang bumaba siya. Makakumpleto lang niya yung taon niya, ayos na siya. Kaya nga, eto pag tinitingnan ko si Pangulong Marcos, mula noon, kasaysayan ni Pangulong Marcos, etong si Junior, okay, at saka ngayon, pareho lang. Alam mo ibig ko sabihin ng pareho lang? Di ba bumabati ko sa kanya? Dati, he stayed quiet. Bakit? The more na magsalita siya, lalo siya malalaglag eh. Kaya nga tumatahimik na lang siya eh. Bakit? Walang magagawa eh. Ganun talaga eh. Di ba? Ganun, yung lahat na accusation sa kanya, ganun talaga eh. Kaya nga tumahimik na lang siya eh. Wala siyang laban dun eh. Di ba? Kaya ngayon, lahat ng accusation sa kanya, tumahimik na lang. Pero ang masama kasi dito, yung mga nasa baba. Yung mga nasa baba, yan talaga ang bumababoy ng gobyerno. Sila ho, wala na tayong magagawa eh. Ano ibig sabihin? Hindi ko naman sinasabing tanggapin na natin si Marcos ha. That's not what I'm saying. Ang sinasabi ko, wala na tayong magagawa. Iba ang personality ni Marcos, iba ang personality ni Duterte. Si Duterte talagang strong. Etong isa ayaw ng weak at hindi confrontational. 'Di ba? Wala tayong magagawa diyan. We cannot change that. Ang problema yung mga nasa ilalim. Yung mga nasa ilalim, wala. Talagang greedy, incompetent, trapo, politiko, yan yung mga nasa ilalim. Yan ang kailangan ng punahin. Bakit? Sila kasi yung gumagalaw eh. Yan ang, kaya nga pansinin nyo, hindi ko masyadong inaano na si Marcos. Wala na eh. Ay, magiging lang ako, ingay. Alam mo yung ingay kung babanatan ko araw-araw si Marcos. Wala na, hindi na magbabago yan. Ganyan na yan. Kung ano ginagawa niya, ganyan na yan. Ang kailangan na lang natin concentrate yung mga nasa baba. Yung mga nasa baba, yan, pwede pa yan magbago. Pwede niya pa nilang ayusin yung sarili nila. Pwede pa nilang umayos o pwede pa silang gumago. Ganun lang kasimple. Wala nang patutunguhan yan. It's either aayos sila o bubuti sila. Ganun na yun eh. Perform their duties. Wala yan. Partikular na pinatamaan ni dating Pangulong Duterte ang makakaliwang grupo sa Kamara na suportado ang prinsipyo ng CPP, NPA, NDF. Komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako... Tama yung sinabi ni Sarah G. Marin. Di din naman makalakas loob yan nasa baba kung walang nasa taas na may political will. Correct. Tama ka dyan. Kaya nga, tayo ng mamamayan ng gumalaw. Gets ninyo? Hindi naman gagalaw na yung sa taas eh. That's what I'm saying here. Yung nasa taas, ganyan na yan. Hanggang bumaba sa pwesto yan, hindi nagagalaw yan. Ganyan na yan. Okay? So anong gagawin natin? Di, tayo na lang ang mag-ingay dito sa mga nasa baba para gumalaw sila na maayos. Kasi tandaan ninyo, eto if there is one thing na sure ako, etong mga public official natin, marami dyan, akala natin yung makapalamukha, matigas, marami sa kanila ang nasasaktan. Maniwala kayo sa akin. Trust me, I know this. Marami sa kanila ang tinatamaan pa pag silang napuna. And marami sa kanila ang nagbabago, pero marami rin namang hindi. Talagang nagiging greedy sagad sa buto. Pero maraming naaayos pag pinupuna. Kaya nga, sa akin, wala tayong magagawa doon. Tayo ng mamamayan ang bumanat. Banatan na natin tong mga dapat banatan. Malay nyo, may chance pa silang magbago. Di ba? Malay nyo, may chance pa silang ayusin ng... Kaya nga ngayon, itong speech ni VP Sara Duterte, ipinapaliwanag natin, kasi may chance pa kayong mga congressman magbago dahil nag-o-observe ang ating Vice President. And if you're listening
sa Banat Bay o naririnig nyo, kasi marami po nakikinig ng hindi ho sa ano, marami po akong kilalang mga kongresista, mga matataas na posisyon ang nakikinig. At pagka sila ang tinatamaan, sasaktan nga sila eh. Kaya yun ang ating i-concentrate ngayon, yung mga nasa ilalim, para umayos pa kahit pa paano, di ba? Eh, tingnan natin, malay nyo naman. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. Matatandang lumabas ang larawan ng pakikipagpulong ni House Speaker Martin Romualdez sa Makabayan Block sa Kamara. Pero nilinaw ni Romualdez na walang dapat ikabahala sa nasabing pagkikita dahil bukas naman niya ang kanyang opisina para sa lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Grabe, sabi nito ni Janet. Korekto ha. Extreme changes ngayon ha. Dati galit na galit sila sa Marcoses pero ngayon, sinasanto. Korak. Mismo. Correct. Alam nyo kung bakit? Diba? Sino ho ba yung lagi nang sinasabing the late dictator? Sino ba yung nagsasabing laging pasista? Naalala nyo nun? Pasista. Mukha pa nga ni PRRD tsaka mukha ni yung dating Marcos eh, di ba? Naalala nyo nun? Ganun katindi. Pasista. Oh, tapos ngayon, ano? Pengin pera. Di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga komunista na yan, sa totoo lang, mukhang pera naman yung mga yan eh. Maniwala kayo. Sabi nga ni Sas eh, sige nga, ipaliwanag nyo yung 100 million saan napunta yon. Yung natatanggap ng opisina ninyong Makabayan Block, ipaliwanag ninyo kung talagang honest kayo from the very, very bottom of your heart na honest kayo. Di ba? Asan sasabi nyo, puna kayo ng puna sa gobyerno. Oh, confidential fund. Puna kayo ng puna, di ba? Sige nga, ipakita nyo nga sa amin saan nyo ginamit yung mahigit kumulang 100 million na napupunta sa opisina ninyo. Anong armas ang ay, di pala armas. Hindi, tanungin ko kayo. Kaya nga eh, kung talagang makabayan sila, makabayan, ipakita nyo sa bayan kung magkano ang ginastos ng opisina ninyo. Detalyado katulad nung nasa US Congress Nakita nyo yung pinakita, di ba? Ganun. Sige. Kung talagang makabayan kayo. Kasi kung hindi nyo hindi kayo makabayan. Makatay lang kayo. Baka makabayad. Oo, makabayad black. Mga makabayad black. Ano na?